Ayan. Pwede na siguro tong grapes i-harvest. Maraming bunga siya ngayon. Harvest natin. Dito tayo sa aming apple. Ayan, pahinog na rin yung iba. Nakapag-harvest na rin ako dito ng mga ilan. Siguro, kasi kaunti lang naman yung naging bunga niya. Pero okay lang. At least, nagbunga siya, di ba? Ibig sabihin, okay yung lupa. Ayan. Hindi naman siya, hindi siya pumupula. Kaunting lang, red lang. Tapos minsan paghawakan mo na siya at kapag ripe na, hinog na, kusa na siyang bumabagsak. Ayan, at dito naman sa puno na ito, 3 lang ang naging bunga niya. Yung 2 na harvest ko na, maliit lang siya. Siya yung malaki ang puno compared doon sa isa. Yung sa isa medyo maliit pero maraming bunga. Ito, malaki pero maliit yung bunga niya. Hinihintay ko siyang lumaki pero parang hanggang dyan na lang talaga siya. Pasensya na guys sa aking boses at ako inuubo. At yung tomato, ayan, yung tomato na malaki na tinanim ni Coco, ayan. Medyo, ayan, nag-ano na rin siya. Nag-iba na rin yung kulay niya. Akala ko green lang talaga siya. Ayan. Iba namang klase ito kasi siya, makapal ang kanyang balat. Marami siyang bunga, tsaka malalaki siya. Ayan, basa pa lahat kasi ang lakas ng ulan kahapon. Kung ganito yung yung color niya maganda. Kulay kalawang, naiiba naman. Ito naman yung pipino, ayan, medyo malaki na rin siya. Iba rin ang variety niya, maliit lang talaga siya, pero puti ang kulay niya. I mean light siya. Parang lime green. Ayan, itong isa malaki na. Hinayaan ko lang itong isang ito na lumaki siya. Kasi ito yung gagawin kong binhi. Pangtanim for next year. Pero yung ganito, okay na ito. Pipitasin ko na ito mamaya. Okay na yan. Kasi mas masarap siya pag hindi malaking malaki. At ayan, patuloy pa rin yung kanyang pagbubunga. Siguro mga ilan na lang yan. Kasi palamig na rin. Pero kasi late na itong naitanim eh. Ayun yung aking mais. Siguro 4 na piraso lang yan. Sumibol. 4 na puno lang siya. Tapos tigda-2 yung niya. Yung kanyang bunga. At ang aking banana. Ayan yung banana. Malalaki ang kanyang dahon compare last year. Kasi nga hindi ko na siya itinanim sa paso. Dito na sa Fryland. Sa lupa na talaga siya. Let's see na lang kung makayanan niya yung yung winter na yung lamig. Kung ma-okay siya, kung mabuhay siya sa winter. Let's see na lang kung pa rin siya. Tumubo pa rin siya next year. Pero sana, I hope. Diba? Laki ng kanyang mga dahon ngayon. Ayan, kung saan ko itinanim yung mga cherry tomato ko. Nilinis ko na rin siya. Ayan. Iniwan ko na lang yung iba. Hinayaan ko na lang. Kinakain na rin ng mga uod. Kasi marami na rin naman ako na harvest. At ayan, namumunga pa rin siya. At ito yung aking bagong pananim, kale. Grown kale siya. First time kong magtanim ngayon ng grown kale. I-try ko kung mabubuhay siya. Ito naman pang next year na yan eh. Ito yung mostly na kinakain dito sa Germany kapag winter. Ito ginagawa ko siyang laing. Ito ang aking laing, nilalagyan ko ng gata. Kasi dahon din naman siya. Nasasarapan naman ako. At ayan, parang pasikat ang ngayon, ang
Pasikat ngayon ng araw. Early morning. Nag-vlog na agad ako. At yung bagong tanim kong berries, ayun, hindi siya nagbunga. Siguro next year. Kasi ngayon lang siya, lumago ang dahon. Ngayon lang siya yung dumami siya, yung dahon niya. Kasi nasa paso din lang ito, 2 years na. Pero kaunti lang ang kanyang dahon. Pero di siya marami. Alam niyo guys, ito, kangkong ito. Yung mga pinagtabasan ko ng dahon, kangkong, ayan. Marami kasi akong nabili, na-freezer ko na siya yung iba. So ngayon, yung mga pinagputulan, inilagay ko dito sa sa tubig. Pero ayan tumutubo siya. Sana nga ayan tumutubo siya. Ilagay ko lang yan dito sa tubig. Pumpkins, ito, na-harvest ko na siya, pero parang tumutubo pa rin siya. Ayan nagbubunga uli siya, may bulaklak. At i-share ko rin sa inyo guys yung mga natira pang bulaklak dito sa aking garden. Enjoy watching guys. Thank you. Malapit na autumn, may taglagas na. Nagbabagsakan na yung mga nuts. At pasensya na rin guys sa boses ko.